Nang marinig ito, si Tang Suuki, na masaya, ay binuksan ang kanyang mga bisig at nagsabing, inaasahan ko na ito nang makita kong ginamit mo ang Shadowless Arrow, pero tama nga ang hinala ko. Minsan nang tinulungan ako ng iyong lolo, at ngayon ay muli akong may utang na loob sa kanyang apo. Si Yuliho naman ay itinataas ang kanyang mga kamay at sinabing huwag na siyang purihin ng sobra, ginawa lamang niya ang nararapat. Narinig ito ni Tang Suuki at nagpasalamat, sinabing kung hindi dahil sa kanya, sino kaya ang makakapagligtas sa pamilya Tang? Pagkatapos, tumingin si Yugiho kina Shay at Salma, na nakatayo sa likod niya, at nagsabing hindi niya ito ginawa ng mag-isa. Si Shay, habang nakatingin kay Tang Suuki, ay bumalikwas ng kanang kamao sa kaliwang palad at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Siang Ning mula sa Soaring Blood Squad. Tumayo rin si Salma sa tabi niya, bumalikwas ng kanyang kanang kamao sa kaliwang palad, at ngumiti kay Tang Suuki habang sinasabing siya si Summer Rashan mula sa Blood Bow Group. Nang marinig ito, si Tang Suuki, na nagulat, ay napabuntong hininga at ngumiti. Sinabi niya na karamihan sa kanilang mga miyembro ng pamilya, kabilang ang Patriarch, ay umalis upang lumaban laban sa Chief Heaven Palace. Sino ang mag-aakalang makakatanggap sila ng tulong mula sa Chief Heaven Palace sa ganitong paraan? Dagdag pa ni Tang Suuki, malaking utang na loob nila sa kanila ang kanilang kaligtasan. Si Shay, habang nakatingin sa kanya, ay nagsabing, huwag kayong mag-alala ng labis. Ano man ang kulay, madilim man o puti, hindi ba't ang Four Heavens Blood Alliance ang karaniwang kaaway ng lahat ng Mirim? Tumugon naman si Tang Suuki sa kanya. Nagkaroon ng kasiyahan sa mukha ni Tang Suuki at kumikislap ang kanyang mga mata, ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na sila ay may utang na loob sa kanya at hindi nila ito malilimutan. Dagdag pa ni Tang Suuki ang pagtatanong kung paano nila nalaman na sila ay nasa panganib. Si Shay ay tumayo sa harap niya, nakatingin kay Tang Suuki, at tinanong kung alam niya na ang dakilang pamilya Namgang ay bumagsak. Tumugon si Tang Suuki na oo, alam niya ito. Idinagdag pa ni Shay na habang hinahabol ang mga salarin kasama si Young Master Yugiho, natutunan nilang ito ay kanilang pakana. Sinasabi pa niya na nalaman nila ang tungkol sa mga aktibidad ng Four Heavens Blood Alliance mula sa mga iyon. Nang marinig ito, tinanong ni Tang Suuki kung ang mga idiots na nakita nila kanina ay kabilang sa Four Heavens Blood Alliance. Sumagot siya na maraming sekta, kabilang ang Ma Sect, ang nawasak na. Nagulat si Tang Suuki at sinabi, kahit ang M-Sect. Sinabi ni Shay na maaaring pati ang Dian Kang Sect at King Chang Sect ay naapektuhan din. Si Tang Suuki ay nahulog sa pagkabigla at pagkatapos ay huminga ng malalim, nagtatanong kung gaano karaming dugo ang balak nilang ibuhos. Gayunpaman, ang Iron Blood Demonic Group na nagtapak sa AMCT at sa pamilya Tang at sumire sa King Chang Sect at Dian Kang Sect ay wala nang dapat katakutan. Dinala nila ang maraming maliliit at katamtamang laki ng mga sekta sa Sichuan sa kanilang mga tuhod gamit ang kanilang malupit na taktika at lakas. Sa loob ng 5 araw, nasakop ng Iron Blood Demonic Group ang Sichuan sa pamamagitan ng pagwasak sa Tang Zion Clan. Siyempre, hindi naman ganap na walang pag-asa. Ang Orthodox Path Alliance at ang Chief Heaven Palace ay nagpasya na tapusin ang hidwaan at magtulungan. Gayunpaman, dahil sa malalim na pagkakawalay na umiiral sa loob ng mahabang panahon, hindi kaagad matukoy kung paano makikipagtulungan. Samantala, pagkatapos ng pag-activate ng Heaven Ascension Plan, ang Dark Moon Cult na umalis mula sa kanilang home base sa Kunming at lumipat ng malayo sa silangan ay nagsimulang kumilos ng seryoso. Nagsimula ang Dark Moon Cult ng kanilang pagwasak, nagsisimula sa Ling Zion Sect, 8 na Extreme Sects, ang Moshe Sect, at ang Gathering Cloud Clan. Nagtapos ito sa paglipol sa Ghost Soul Village matapos ang labanan hanggang sa kanilang huling tao hanggang sa walang kalaban na natira sa katimugang bahagi ng Gizhou at hilagang bahagi ng Guangxi. Gayunpaman, sa Wudang Sect, si Qingjong, Qingzhen, Wang Hen, at ang pinuno ng isang kilalang pamilya ay nakaupo sa meeting hall na may purple cap sa kanyang ulo. Si Qingjong ay umupo sa meeting hall at tinanong ang iba kung ano na ang nangyari sa mga umalis upang makipaglaban sa Iron Blood Demonic Group. Si Wang Wan ay umupo sa harap ni Qingjong sa upuan at tumingin sa kanya, sumagot na hindi niya iniisip na hindi pa dumating, ngunit tila nakipag-ugnayan na sila sa advanced guard ng kaaway. Nang marinig ito, si Changjong ay tumingin sa kanya at nagtanong kung anong uri ng pakikipag-ugnayan. Tumugon si Wang Wan na ang mga kaaway ay ang mga idyota na humabol sa pamilya Tang, at sinasabi na sila ay madaling natalo, parang mga ilang tao lamang.
Ang lalaki na may purple cap ay nagtanong kung ano ang nangyari sa mga miyembro ng pamilya Tang. Tumugon si Wang Wan na karamihan sa kanila ay ligtas, ngunit tumigil siya sa pagsasalita at hindi nagpatuloy. Ang lalaki na may purple cap ay tinanong si Wang Wan kung bakit siya nag-aatubili na ipagpatuloy. Tumugon si Wang Wan na oo, at pagkatapos ay idinagdag na lahat ng ito ay posible lamang sa tulong ng dakilang mandirigma na si Yuli Ho, ang Blood Bao Group, at ang Sorang Blood Squad na pumatay sa mga humahabol gamit ang kanilang mga kahangahangang kasanayan. Nang marinig ito, si Ching Gian ay tumingin sa harap at idinagdag na sa tingin niya ay ginagamit ang salitang dakilang mandirigma ng labis. Pagkatapos ay iniikot niya ang kanyang ulo at tinanong si Wang Wan kung ang Blood Bao Group at ang Sorang Blood Squad ba ay mga miyembro ng Chief Heaven's Palace. Ito ay magiging kaiyahiya na tumanggap ng tulong mula sa kanila, hindi ito dapat ipagmalaki. Bilang tugon, si Wang Wan ay tumingin sa kanya, pinipigilan ang kanyang mga labi at nanatiling tahimik. Si Ching Gian ay nagtingin sa iba pang mga kasapi ng Maiteng at sinabi na kahit na napilitan silang itigil ang labanan, sila ay kasing delikado ng For Heaven's Blood Alliance at hindi dapat mag-relax kahit sa pinakamaliit na aspeto. Nang marinig ito, ang lalaki na may purple cap ay tumingin sa kanya at nagsabi na kung iisipin ang dahilan kung bakit ang pamilya Tang ay nagdusa ng ganito, hindi siya magsasalita ng ganun kasigurado. Dagdag pa, tinanong niya kung ano ang ginagawa ng pangunahing puwersa ng pamilya Tang nang ang kanilang central family sa Sichuan ay inaatake. Tumugon si Chang Gian na pagkatapos ng ilang sandali ay sinabi niyang hindi iyon ang kanyang ibig sabihin. Ang lalaki na may purple cap ay nagalit at sumigaw na karamihan sa mga nakaligtas ay mga babae at bata na walang kaalaman sa martial arts at sila ay nakatakas sa hirap. Nagagalit siya at tinanong kung tatawagin niya itong kaiyahiya. Nang marinig ito, ang mga kasapi na naroroon ay nabigla at si Ching Gian ay nagwagayway ng kanyang mga kamay at nagsabi na hindi yun ang kanyang ibig sabihin. Pagkatapos, na may takot sa mukha, sinabi niya ang kanyang sinasabi habang malapit nang matapos ang kanyang pangungusap, ngunit sa halip na makinig, si Ching Jong na nakaupo sa tabi niya ay nagalit at tumingin sa kanya, idinadagdag ang Amitabha. Pagkatapos ay nagalit siya at idinagdag na ang kanyang junior brother ay gumawa ng malaking paggalang na kakulangan sa pamilya Tang at sa 5 dakilang pamilya na nakipaglaban at nagbuhos ng dugo ng magkasama. Gayunpaman, nagkamali siya sa pagsasalita dahil sa kanyang matinding puot at pagkamuhi sa Chief Heaven. Nag-alis ng tingin si Ching Gian at tahimik na tumingin kay Chen Zhong. Dagdag pa, si Chen Zhong ay naglagay ng kamay sa kanyang mga hita, tumingin sa lalaki na may purple cap at nagsabi na magpapakumbaba siya sa ngalan ng lalaki. Humihingi siya ng kapatawaran mula sa kanyang pusong mapagbigay. Ang lalaki na may purple cap ay nagalit na pinipigilan ang kanyang mga labi, tumingin sa harap at nagsabi na kung sinabi ng sect leader na ganito, marahil siya ay naging masyadong mahigpit. Gayunpaman, nagagalak siya na ligtas ang mga miyembro ng pamilya Tang. Pagkatapos nito, si Ching Jong ay tumingin sa mga miyembro at nagsabi na ang problema ngayon ay kung paano pigilan ang mga idiot na iyon. Ang lalaki na may purple cap ay naglagay ng kanyang mga kamay sa mga arm ng silya at idinagdag ang kanyang punto, na oo, pagkatapos ay tumingin sa harap at nagsabi na sa tingin niya ay may magandang pagkakataon silang manalo kung gagamitin nila ng maayos ang terrain. Huwag mag-alala ng sobra, si Wang Wan ay umupo sa tabi niya at idinagdag na ang senior no ay tama. Dagdag pa, na may galit na mukha, sinasabi niyang ang kanilang mabilis na paggalaw ay nakakatakot ngunit magiging mahirap para sa kanila na gawin ang parehong sa magaspang na bundok tulad ng Mount Da. Gayunpaman, si Ching Jong ay nagdagdag ng kanyang punto sa Maiteng. Una, pumayag siya kay Wang Wan, pagkatapos ay idinagdag na isang kahihiyan na ang Mount Hua Sect, Zhongnan Sect, at ang 3 liwanag na sekta ay hindi makakasama sa kanila. Dagdag pa ni Ching Jong na wala na silang magagawa tungkol dito. Sinasabi rin niyang kung ang West Heaven at South Heaven ay kumilos, ang North Heaven ay hindi mananatiling tahimik, kaya't hindi nila alam kung kailan darating ang panganib. Nang marinig ito, sinabi ni Senior No na sinasabi na ang 5 dakilang pamilya ay gumagalaw ng kanilang puwersa patungong Hilaga, ngunit sa katunayan, sa tingin niya, ang kapangyarihan ng 5 dakilang pamilya lamang ay hindi sapat para makipaglaban sa North Heaven. Tumingin si Ching Jong kay Chang Gian at tinanong kung natukoy nila ang kanilang galaw. Tumugon si Ching Gian na sinasabi na hindi nila tinawid ang Great Wall. Tumingin si Ching Jong kay Senior No at tinanong siya kung totoo ito. Na may naguguluhan na mukha, si No ay tumingin sa harap at tumugon na nakatanggap sila ng mensahe ngunit walang tiyak na sagot.
Nang marinig ito, itinataas ni Qingjong ang kanyang tinig at tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin na nakatanggap siya ng ulat ngunit hindi sigurado. Nagdagdag si Qingjong ng tanong kay Senior No kung hindi ba siya sigurado kung yun ay nangangahulugang ang ulat ay hindi malinaw. Tumugon si No na tama siya, ngunit si Wang Wan na pinipigilan ng kanyang mga labi ay nagdagdag na may 12-dosenang mga ulat araw-araw ngunit hindi pa nila napatunayan ang kanilang katotohanan. Tumingin si Qingjong kay Wang Wan at tinanong kung ibig niyang sabihin ay may maling impormasyon na halo-halo sa mga yon. Tumugon si Wang Wan ng oo na may nagulat na mukha. Tinanong ni Qingjong kung anong uri ng mga ulat ito. Tungkol sa sinasabi ni Wang Wan, tumugon siya na ang mga ulat na hindi pa tumatawid ng Great Wall ang North Heaven ay dumating kasabay ng mga ulat na umabot na sila sa timog. Si Qin Gian ay galit na tumingin kay Wang Wan at nagngangalit ang mga ngipin, idinadagdag na imposibleng mangyari ito. Si Wang Wan, na nakakunot ang noo, ay nagdagdag na ang problema ay ang lahat ng balita ay iniulat ayon sa kanilang protocol. Nang marinig ito, si Chen Zhong ay naguguluhan at si Qingjong, na umupo sa tabi, ay tumingin kay Wang Wan, na nagsabi ng seryoso, at sa sagot na yon, si Senior No ay nanatiling tahimik. Pagkatapos nito, tinanong ni Senior No kung ang North Heaven ay kumikilos na. Tumugon si Wang Wan na tila bukod sa North Heaven, ang iba pang lugar ay maaaring gumagalaw din. Tinanong ni Senior No si Wang Wan kung anong iba pang lugar ang tinutukoy niya, at tumugon si Wang Wan na Mid-Heaven. Nag-ayon si Wang Wan na ang tatlong langit ay kumilos kaya't ang kanilang leader, ang Mid-Heaven, ay hindi maaaring manatiling tahimik. Si Qin Gian, na tumingin sa unahan, ay nagtanong kung ngayon na ganito ang sitwasyon, ano ang tungkol sa pagbibigay ng buong puwersa sa Iron Blood Demonic Group. Si Wang Wan ay nagulat na tumingin kay Qin Gian at nag-isip kung ano. Si Qingjong, na tumingin kay Qin Gian, ay nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Si Qin Gian ay nagwawagayway ng kanyang kaliwang kamay at sinabi na ang Chief Heaven Palace ay hindi makakilos dahil sa Dark Moon Cult at hindi pa niya nakumpirma ang mga galaw ng North Heaven. Dagdag pa niya na ang Mid-Heaven ay gumagalaw din sa dilim at maaaring hindi kasing malaki ng banta na iniisip. Nang marinig ito, tumango si Chen Zhong at sinabi na marahil ang Four Heavens Blood Alliance ay isang grupo lamang sa pangalan at ang relasyon nila ay maaaring hindi pa kasing tibay ng pangalan nito. Si Wang Wan, na nagulat sa narinig, ay tumingin kay Qin Gian at nag-isip kung ano ang sinasabi niya. Dagdag pa ni Qin Gian na kung sila ay magpapalakas ng lahat ng kanilang mga sekta at ang buong puwersa ng Orthodox Path Alliance ngayon habang maliit pa ang banta mula sa mga idyot na yon, ay hindi ba magiging madali ang pagsupil sa Iron Blood Demonic Group? Si Wang Wan ay tumingin sa kanya at iniisip kung paano siya makakapagsabi ng ganitong kabobohan. Gayunpaman, nagdagdag si Wang Wan ng kanyang punto sa talakayan na ito ay imposible. Si Qin Gian at si Qingjong ay lumingon at tumingin kay Wang Wan, at si Wang Wan ay tumugon na tila ang sobrang kumpiyansa niya ay nagiging isang mayabang na elder. Ang apat na miyembro na nakaupo sa pagpupulong ay tahimik na nakatingin kay Wang Wan habang si Qin Gian ay galit na tumingin sa kanya, na iniipit ang kanyang mga labi at kilay. Pagkatapos nito, si Qin Gian ay galit na tumayo mula sa kanyang upuan, inilalagay ang mga kamay sa mesa at nagtanong kung paano niya nang ahas na magsalita ng ganoon. Tumingin si Wang Wan kay Gian, iniipit ang kanyang mga labi pababa, at sumagot na nagtanong kung hindi ba't mahina ang Blood Alliance, at sinabihan siya na pagkatapos ng daan-daang taon ng pagkakalimutan, sila ay nagsisimulang gumalaw muli sa ilalim ng pangalan ng Heaven Ascension Clan. Dagdag pa niya, tinanong kung sino ang nagpasimula nito, hindi ba't ang Mid-Heaven? Iniisip ba niya na sila ay simpleng nagtatago? Si Qin Gian ay nakatayo doon, galit na nakatingin kay Wang, iniipit ang kanyang mga kilay at kinikimpiyan ang mga ngipin sa galit. Nakita ito, si Wang Wan ay galit na tumingin sa kanya at sinabi na magiging maginhawa kung ang North Heaven ay nasa labas pa ng Great Wall. Gayunpaman, hindi nila makumpirma ang pagiging tunay ng impormasyon sa ganitong sitwasyon, paano nila maipapalakas ang kanilang puwersa. Dagdag pa ni Wang, sa galit na tono, tinanong kung saan sa mundo niya nakita ang ganoong walang basehang kumpiyansa, habang si Qing at Zhong ay tahimik na nakikinig kay Wang. Dagdag pa ni Wang, kahit gaano man siya magpaliwanag sa kanyang mabagal na pag-iisip, hindi niya ito maunawaan. Nang marinig ito, si Qin Gian ay nagalit at nagsimulang magmura kay Wang. Pagkatapos, galit na tumingin kay Wang, inactivate ang kanyang magic at may galit na mukha ay tinanong siya kung paano niya nang ahas na maliitin siya. Ang kanyang flame magic aura ay pumapalibot sa kanyang kamay at umaakyat.
Nang makita ito, si Jiang ay nagtataas ng kamay at humihingi ng tinig na huminto si Gian at si Wang. Sa galit na mukha, sinabi niyang magkalma silang dalawa. Bilang tugon, parehong galit na tumingin sa isa't isa na iniipit ang kanilang mga labi at nanatiling tahimik. Samantalang ang mga tao ay nagtatalo ng mga salita, ang North Heaven ay sumalakay sa Falling Sword Sect at sa paligid nito. Ang mga disipulo ng Falling Sword Sect na nagpakita ng tapang sa kabila ng kanilang kalaban na maraming beses na mas malakas, ay unti-unting bumagsak at naging malamig na bangkay. Maging ang sect leader na si Yong Chun, na mabilis na bumalik pagkatapos makilahok sa Dark and White War, ay yumuko kay Ochai Jing, ang pinakabata na master ng Ice Valley, at ang matinding laban ay halos tapos na. Si Yang, na malubhang nasugatan, na nakaupo sa lupa na nakayuko, ay tinusok ang kanyang espada sa lupa at nakayuko, at humiling kay Jing na patayin siya. May mga marka ng espada sa katawan niyon, ang kanyang kasuutan ay napunit mula sa mga tama ng espada at ang dugo ay dumadaloy mula sa kanyang katawan. Ang mga sundalo na may hawak na armas ay pumilibot sa lugar at si Jing ay tumingin kay Yan Gong at sumagot na hindi niya nais na gawin yun. Samantala, ang pinuno ng Cold Ice Valley at pinuno ng North Heaven na si Uchi ay dumating mula sa likuran at tinanong si Yang kung nais ba niyang mamatay. Si Jing at ang kanyang mga sundalo ay nakatayo roon na nakatingin, habang si Yang ay nakaupo na nakayuko. Nang marinig ang tinig ni Uchi, tinanong kung siya ang pinuno ng North Heaven. Walang ekspresyon, sinabi ni Uchi na siya ang pinuno ng North Heaven at ang kanyang mga sundalo ay nakatayo sa likuran niya. Pagkatapos nito, tinanong ni Uchi si Yong kung nais ba niyang mamatay at si Yan Gong na may galit na mukha ay sumagot na oo, patayin siya. May mga punit na marka sa kanyang mukha at ang dugo ay dumadaloy mula sa kanyang nasugatang mukha at bibig. Tumingin si Uchi kay Yan Gong at tinanong kung bakit siya nagmamadali na tapusin ang kanyang buhay sa walang kabuluhan, at sinabing siya ay nagiging ganid kapag nakikita ang mga tulad ni Yan Gong. Dagdag pa niya, tumayo siya sa harap ni Yang, ipinapatong ang kanyang mga kamay at tinanong siya kung nais niyang magtrabaho sa ilalim niya. Nang marinig ito, si Yong ay yumuko ang ulo at humiling kay Uchi na isara ang kanyang bibig.